Maligayang pagdating sa Amazon Rainforest, kung saan may mga mapanganib na hayop gaya ng Apollo claw o mga mababangis na may pangil, malalakas na mandaragit at makamandag na nilalang. Sasamahan kita sa isang paglalakbay para tuklasin ang mga pinaka-nakakatakot na hayop na gumagala sa kagubatang ito. Una ay pag-usapan natin ang Green Anaconda. Ang mga anaconda ay isa sa mga pinakamalalaking ahas sa buong mundo. Nakatira sila sa mga latian, mababaw na tubig at mabagal na ilog sa buong Amazon Rainforest. Sila ay kumakain ng iba't ibang hayop tulad ng ibon, isda, butiki, palaka at mga hayop na may balahibo. Kaya nilang kumain ng mga hayop na halos 15% ng bigat ng katawan nila. At tandaan, umaabot sila ng hanggang 30 talampakan ng haba at 550 pounds ang bigat. Sila ay mga hayop na nag-aabang ng kanilang biktima at sanay na sanay sa buhay sa tubig. Kaya nilang lumubog ng hanggang 10 minuto. Ang kanilang mga mata ay nasa itaas ng ulo, kaya kahit lumalangoy ay kaunti lang ang bahaging kita sa kanila habang humihinga o nagmamasid. Dahil dito, hindi sila agad napapansin. At narito rin ang pit vipers. Ang Amazon Rainforest ay tahanan ng iba't ibang uri ng ahas, kabilang na ang maraming uri ng pit viper. Tinawag silang pit viper dahil sa mga init na sensitive na butas sa pagitan ng kanilang mata at ilong na ginagamit nila para matukoy ang init ng katawan. Dahil dito, sila ay magagaling na manghuli sa gabi. Kasama sa mga uri nila ang South American rattlesnake, ang makulay na eyelash viper na may parang pilikmatang kaliskis sa ibabaw ng mga mata, ang Ferdilance na kilala sa pagiging hindi mapredict ang kilos, kaya ito ang may pinakamaraming naitala ng pagkagat ng tao sa Amazon. At ang Bushmaster ang pinakamahabang uri ng vipers sa buong mundo, kaya kailangang mag-ingat kung maglakbay ka sa Amazon Rainforest dahil sa malawak at masaganang kalikasan nito. Kaya kung balak mong bumisita sa Amazon ay maging mapagmasid ka sa mga hayop na ito. At narito rin ang red-bellied piranha. Kung ang great white shark ang nagpapakaba sa mga taong maligo sa dagat, ang piranha naman ang magpapakaba sa mga naliligo sa ilog. Ang red-bellied piranha ay matatagpuan sa Amazon at iba pang mga ilog sa Brazil. Kumakain sila ng isda, hipon, shell, insekto at minsan pati maliliit na hayop. Pero baka hindi mo alam, kumakain din sila ng mga halamang ibig sabihin sila ay omnivore. At taliwas sa mga palabas sa sine, hindi sila basta-basta sumusugod ng walang dahilan. Karamihan ng kinakain nila ay palikpik o buntot lang ng ibang isda. Oo, may mga ulat ng trahedya tungkol sa mga tao, pero kung busog sila at walang iniingatang pugad, pwede ka pang makalangoy malapit sa kanila, pero wag mong lalapitan ang pugad ng inang piranha dahil mararamdaman mo agad kung gaano kahapdi at katalas ang kanilang maliliit na ngipin. At narito rin ang bullet ant. Kapag pinag-uusapan ang mga mapanganib na hayop, baka hindi mo agad maisip ang langgam. Pero wag maliitin ang mga munting nilalang na ito, lalo na ang bullet ant ng Amazon Rainforest. Ang kagat ng bullet ant ay sobrang hapdi. Sa katunayan, ito ay tinuturing na pinakamalupit na hapdi mula sa kagat ng insekto. Ang mga taong nakagat ay nagsasabing ay parang tama ng baril at hindi agad nawawala ang hapdi. Pwede itong tumagal ng hanggang 24 oras. Kaya tinatawag din itong 24-hour ant. Hinuhuli nila at inilalagay sa mga gloves na gawa sa dahon ng palm. Ang mga binata sa tribo ay nagsusuot ng puno ng bullet ant at iniis ang hapdi ng kagat habang sumasayaw kasama ang mga babae. Kung matagumpay nilang tiisin ito, itinuturing silang ganap na lalaki at mandirigma sa kanilang tribo. At narito rin ang vampire bat. Ang vampire bat ay kakaibang nilalang na matatagpuan sa Mexico, Central at South America. Nakatira sila sa mga kuweba, lumang balon, punong kahoy at minsan kahit sa mga gusali. Gabi sila aktibo at natutulog sa araw, kaya tinatawag silang nocturnal. Kapag lumubog na ang araw, lumalabas sila para maghanap ng pagkain. Ang kanilang tanging pagkain ay katas na mga hayop. Karaniwan silang sumisipsip mula sa mga natutulog na baka, baboy, kabayo at ibon. Pero huwag kang matakot, kumakain lamang sila ng 30 minuto at hindi sapat ang katas na kinukuha nila para makasama. Hindi mo rin mararamdaman ang kagat dahil may enzyme sa laway nila na nagpapamanhid sa balat at pinipigilan ang anumang sugat. Dahil dito nakakasipsip sila nang hindi napapansin. Magaan din ang katawan nila kaya hindi mo mararamdaman kapag lumapag na sila sa iyo. Pero kahit maliit sila ay mamanganib pa rin sila. At narito rin ang dart frog.
Ang poison dart frog ay isa sa mga pinakamakulay na hayop sa Amazon rainforest. Pero huwag kang palilin lang sa kulay nila. Babala ito na nagsasabing, "Huwag mo akong hawakan." Ang balat nila ay may lason na pwede magdulot ng trahedya. May mahigit 170 species ng poison dart frogs. Hindi lahat ay may lason, pero yung makukulay ay karaniwang sobrang nakakalason. Ang golden poison dart frog ay may lason na sapat para pabagsakin ang 20 katao o 10,000 mga daga. Paano sila nagkakaroon ng lason? Ayon sa mga siyentipiko, nakukuha nila ito sa mga insekto na kinakain nila. At ang mga insektong iyon ay kumakain naman ng mga lason na halaman. Kahit sobrang mapanganib sila sa wild, ay ginagawa pa ring alagang hayop ang dart frogs sa exotic pet trade. At narito rin ang bull shark. Maraming uri ng pating sa mundo, 480 species sa kabuuan, pero 3 uri lang ang kilalang sumusugod sa mga tao. At isa na doon ay ang bull shark na makikita mismo sa ilog ng Amazon. Ang bull shark ay malaki at mataba, umaabot ng 4 na metro ang haba. Sikat sila sa pagiging agresibo at hindi inaasahan ang kilos, kaya mapanganib talaga. Madali nilang ma-encounter ang tao dahil nakatira sila sa mababaw na tubig, kung saan madalas maligo ang mga tao. Territorial din sila at gustong-gusto nila ang malabong tubig, kaya palagi silang nasa mga baybayin ng Amazon River. Kaya kung ikaw ay maliligo sa Amazon ay mag-ingat at magmasid sa paligid. At narito rin ang Amazonian Giant Centipede. Ang Amazonian Giant Centipede ang pinakamalaking klase ng alopihan sa buong mundo. Kaya nitong lumaki ng hanggang 12 pulgada o higit pa. Matatagpuan ito sa South America, lalo na sa Amazon at sa Caribbean. Ang alopiyang ito ay isang carnivore o kumakain ng karne at sobrang agresibo. Kinakain nito ang halos lahat ng madaanan nito, mula sa mga insekto, palaka, butiki at daga. Pero hindi naman ito ganoon kalaki. Isa sa mga pinakakakaiwang kakayahan nito ay ang panguhuli ng paniki. Umaakyat ito sa pader ng kuweba. Tapos kapag may dumadaang paniki, ay bigla itong sumusunggab. Kayang-kaya nitong hawakan at igalaw ang huli kahit nakabitin sa kesame. May taglay din itong lason na maaaring pabagsakin ng maliit na hayop at mapanganib rin sa tao. Ang kagat nito ay mahapdi at maaaring magdulot ng pamamaga. Kahit ganito ito ka mapanganib, may ilang tao pa rin na ginagawa itong alaga. At narito rin ang Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider na kilala rin bilang banana spider ay kabilang sa grupong Phoneotrea na ang ibig sabihin ay Griego. Ay mapanganib at hindi na nakakapagtaka dahil may lason ang kagat nito. Sa katunayan, kinilala ito ng Guinness World Record bilang pinakamakamandag na gagamba sa buong mundo. Tinawag itong Wandering Spider dahil hindi ito gumagawa ng pugat at palakad-lakad lamang habang naghahanap ng pagkain at lumalabas tuwing gabi para manghuli. Kumakain ito ng insekto, iba gagamba at minsan pati maliliit na palaka, butiki at daga. May 9 na uri ng Brazilian Wandering Spider at lahat sila ay nocturnal o gising sa gabi. Karamihan ay makikita sa Brazil, pero may ilan ding uri na matatagpuan sa iba pang bahagi ng Central at South America. At narito rin ang Black Caiman. Sa mga rainforest ng Peru at Ecuador hanggang sa mga basang lupain ng Guyana at Suriname, namamayani ang Black Caiman bilang pinakamalakas na mandaragit sa tubig. Kilala sila sa malakas na pagkain, mula sa isda, ibang reptile, hanggang sa malalaking kapibara. Kaya nilang lumaki hanggang 1.5 metro ang lapad at higit 4 na metro ang haba para sa mga lalaki. Bilang pinakamalaking mandaragit sa Amazon, kinatatakutan sila ng halos lahat ng hayop sa paligid. Hindi rin sila madaling matakot. Hindi tulad ng ibang hayop na umiiwas sa tao. Ang Black Caiman ay matapang at walang inuurungan. Kung gusto nila ng pagkain ay kinukuha nila ito agad. Dahil dito, posible rin silang makaengkwentro ang mga tao at maging mapanganib. Ang kanilang lakas at pagiging dominante ay talagang nakakamangha at nakakatakot sa parehong paraan.